Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang ginawa kong technique para mabilis kong masagutan ang mga tanong sa exam katulad ng paragraph. Para na rin makatulong doon sa mga mag-i-exam pa lang na sa tingin nila ay alanganin pa silang pumasa dahil nga kukunti pa lang ang naisa sa ulo nilang Korean language vocabulary. Ulit ko mga kababayan, hindi ako expert pagdating sa Korean language. Ito ay pagbabasihan ko lang kung ano talaga yung nalalaman ko lang. At yun lang ang ibabahagi ko sa mga kababayan natin na mag-i-exam pa lang. At kung ikaw naman ay magaling na talaga sa Korean at sa tingin mo ay papasa ka na sa exam, panuorin mo na rin to para malaman natin kung tama ba talaga yung sinabi kong sagot. At simulan natin ngayon. Okay, umpisa na natin mga kabayan. At ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko para masagutan itong paragraph na to. Ito ay kinopya ko lang dun sa napanood ko sa YouTube. At ito yung naisip ko na magandang sample para ipakita sa inyo kung paano nga ba yung mga ginawa kong sagot. At dahil nga dun sa exam ko dati na paper-based test, yung test paper namin kasi noon ay pagkatapos ng exam ay pwede naming iuwi at remembrance na. Yun nga lang ay nandun sa Pilipinas, hindi ko nadala dito. Kumbaga pagkatapos namin ng exam, para makasigurado ako na may tama akong sagot, lalong-lalo na dun sa mga long paragraph, ang ginawa ko ay pinatsikan ko dun sa teacher namin sa Korean language. At yun nga, nalaman ko doon na sa mga ganitong style ng pagsagot ko, nalaman ko nga na may tumama na sagot doon sa mga ginawa ko dati. Kaya ito yung naisip ko na ipakita sa inyo. Okay mga kabayan, ito yung pinakamadali. Unang-una, ang titingnan nyo agad sa pagkaganitong mga long paragraph na, ang unang-una yung titingnan agad, yung tanong. Pagka ganito, magpupukus agad tayo sa tanong. Ang ginagawa ko, hindi ko muna binabasa yan. Yung marami na yan. Pumupunta agad ako dito sa tanong. Ito agad yung iniintindi ko. Katulad nito, this. Tapos itong kurun na to, parang right to right. Tapos itong mote ay ano. Sa ano. Tapos untihan ay about. Tapos kurimnikan na to, yung right yung kumbaga yung nakasulat daw dito. At diretsuhin ko na rin, ano nga ba daw yung mga nakasulat. Parang article to itong kurimnikan na to Saka yun article, right or article. Tungkol, kumbaga didiretsuhin ko na ng basa, tungkol ba daw saan yung mga nakasulat sa article. Ito na nga yun. Yan. Lagyan natin ng this. Itong ay this. This. Right. O article o right. O what. Tapos about. Yan. Tapos ipalagay natin ang article na nga to. Mali spelling. Article. Tungkol ba daw saan yung mga artikulo na nakasulat sa taas? Oo, ganun daw. O ganun, diyan agad ako nagpo-focus. Pagka ganito mga kabayan, ang ginagawa ko ditong una, kung natapos ko nang intindihin to, ang titingnan ko na kung ano yung pinakamarami kong nakikita, katulad dito, doon, pera. Tapos pagdating dito, may 51 tsare. Ibig sabihin niyan, pera pa rin yan 51 tsare. Halaga na 51 daw, halaga tsare. Yung price, kumbaga yung halaga. Tapos meron pagdating dito, meron na naman dito. Ayan 51 tsare na naman. Tapos pagdating na naman dito, ayan, may 101 tsare. Ibig sabihin yan, pagka ganon, yung kunyari palagay na natin na talagang kunting-kunti lang,
pagdating sa mga ganito, yung alam mo na Korean language vocabulary, ganito yung unang-una kong ginagawa. Diba? Puro pera na yan, oh. Tun. Tapos pagdating nito, 51 chari, pera pa rin yan. Ayan pa rin, pera pa rin, pera pa rin. Pagka ganun, di ba yan na, oh? Ayan na sagot, oh. Hangugi tun, Korean money. Oh. Hanguk, Korean, tapos tun, money. Money, yan, money. Tapos ito naman, ano to eh? Yung history. Yoksa. History. Tapos itong munhwa ay culture. Tapos ito namang kurim. Ano ba itong kurim? Kurim, parang picture o painting. Picture o painting yan. Korean money, Korean history, Korean culture, o Korean painting o Korean picture. Alin ba yung mas malapit dyan? Siyempre, ayan na, oh. Puro pera na yung pinag-uusapan eh. Ayun, simula pa lang pera na eh. Di ba? Ayun, kung talagang kunti lang yung alam mo Korean language vocabulary, yan na yung papasok sa isip mo eh. Kasi ganyan din yung ginagawa ko dati. Karamihan kasi sa mga long paragraph na ganyan, ang sagot niyan ay nandito na sa una. Saka ito mga kabayan, no? Itong Dongjon na to, Dongjon eh, ang E ay sa. Tapos itong Dongjon, ang ibig sabihin ng Dongjon ay barya. Dongjon eh, sa barya daw. Yan, puro pera na pinag-uusapan. Tapos pagdating na naman dito, Dongjon na naman, coins na naman o barya. Tapos dito na naman, Dongjon na naman, puro barya. Oh, di ba? Ibig sabihin nun, talagang ang pinag-uusapan nila dito sa article na to ay tungkol sa pera. Di ba? Dito naman tayo sa yung unang pangungusap na hanggang doon sa may tuldok na yan, ano? Intindihin natin to. Hanguk, Korean, tapos doon sa pera daw nila, sa pera, sa pera, Tagalogin ko na, sa pera. Tapos Hangugi, sa South Korea o sa South Korea daw, South Korea. Tapos di Hyoksawa, history. Yung wa ay ano yan eh, end o at munwa ay culture. Tapos suga ay particle yan, particle. Tunduro. Hindi ko masyadong tunduro na to eh. Bagay, parang parang listen ba? O, lagay natin, natin yan. Tapos ito namang itchom ni Dice, ito na nga daw. Pero sa totoo lang, ang talaga niyan, ang ibig sabihin talaga nito hanggang dito, tatagalogin ko na ha. Yang simula dito hanggang dito sa may tuldok na yan, ang ibig sabihin niyan, kumbaga sa akin na lang ha, pagkakaintindi ko, ang pera sa Korea daw ay naglalaman ng kasaysayan at kultura ng Korea. Yan ang pagkakaintindi ko dyan. Yan simula dito hanggang dito, sa may tuldok na yan. Hanguk tun enon 한국의 역사와 문화가 두루 있습니다. At isa pa mga kabayan, huwag kayong magpapadala dyan sa mga mahabang na yan kasi kwento-kwento na lang yan eh. Kumbaga lilituhin ka nila dyan eh. Tapos yung bandang huli nagtanong pa eh. Hindi ka naman magbabase dito kasi nga ito yung pagbabasihan mo. Ito yung iintindihin mong tanong. Bakit kailangan magtanong pa dyan? Hindi yan. Kumbaga ipanglito lang nila yan eh. Sa mga magagaling mag-Korean dyan, ano sa palagay nyo? Alin nga ba ang tamang sagot dito? At tingnan ko na rin kung ano nga ba yung ibang nakasulat dito,
sa pagkakaintindi ko lang mga kabayan ha. Try ko lang kung maintindihan ko pa yung iba dito. Ito yorobun o lahat o everyone. Lahat na lang. Tagalogin ko na ano. Tapos itong 51 tsare o halaga 51 daw. Halaga ng 51. Tapos itong dongjon ay barya. Tapos itong muson ay what? Ano? Tapos kurim, picture. Tapos itnunji, ansimnika. Kumbaga, ano daw yung ano? Kumbaga, itnunji at asimnika. Ano daw yung nakalagay doon sa ano? Kumbaga, sa lahat, doon daw sa 51 tsari na barya, doon daw sa 51 na barya, ano daw yung picture na nakalagay doon sa 51 na barya. Yan, yung 51 na barya. Tingnan nyo. May nakalagay dyan na palay. May nakadrawing na palay dyan sa ano? 51 na barya. Nagtanong hindi ka naman magbabasa dyan kasi tinatanong lang niya kung ano daw yung nakalagay dun sa 51 na barya na nakalagay na picture doon. Kung ano may, ano dyan, tawag dito, yung naka-drawing na palay. Yun. Tapos itong paro, hindi ko alam to. Anong ba to? Paro kurim nida. Hindi ko alam yan. Uriga. Sila daw. Kami o we. Kami. Sila. Pwede rin sila. Mogo. Mok. Eat. Kain. Tapos yung sali. Ito bigas. Rice. Bigas. Bigas. Bioeso. Hindi ko alam yung bioeso na yan. Nanim nida. Hanguk saram. Mga Korean. So mga Koreano daw. Korean. Tapos ore. Ore. Hindi ko alam ano bang ore to. Tapos itong junbuto. Parang ano to yung John, yung buto sa simula. From. Tapos yung John. Parang ano to before. Kumbaga kung iintindi mo to sa simula. Kumbaga sa simula na lang, sa simula. Sa simula. Bigas na naman, bigas, rice. Tapos mogo, eat, kain. Wasumuro. Hindi ko alam yung wasumuro. Bigas na naman. Muut puda. Kung ano daw yung nakikita. Muut, what? Nakita. Ano nakita? Nakita. Jongyuhan, di ko alam yan. Jongyuni, Doro. Kuchi, Manajigo, Muduga, Pungyoromgu, Hengbok Hagi. Happy. Hengbok he. Hengbok Hagi, masaya. Masaya. Salgirol. Yung sal, hindi ito double S Yung double S kasi na sal ay bigas, rice. Ito nung sal ay lib. O tira, o nakatira. Ito ano to parang look. Look. Tapos itong maum ay parang nag-iisip o think. Kumbaga ewan ko kung ano basta yun ang pagkaintindi ko. Look o think, yung para nun, look, think, maum. Pinag-uusapan din na tungkol sa bigas Bigas. Yan, mga sa mga pagpamumuhay-muhay yata nila to. Mga ganyan. Salgirol. Yung mga bigas din na pinag-uusapan Pero wala naman siyang nakalagay na sal dito sa sa pamimilian Ito lang talaga yun Korean money lang talaga ang pinag-uusapan dito Tapos tinanong dito sa bandang huli kung ano daw ba yung nakikita sa barya na picture. Hindi naman kung ito yung tanong, maaaring ito yung sagot.
Kasi hindi naman to tanong Ang tanong nandito Kaya huwag ka dapat magpalito dyan. Dito ka talaga dapat magbabase. Kung ano daw ba talaga yung pinag-uusapan sa artikulo. Pinakamarami talaga dyan pera Kaya ito talaga ang sagot. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y nakatulong sa inyo ang video ko ngayon. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na upload ko ng video.